ang pangalan ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa atin. At nais kong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan. At hanguin natin ang isang verse na noong nakaraang prayer devotion or Friday devotion natin ay ginamit natin. Hango sa Jude verse 20, chapter 1 verse 20 ng Book of Jude. Sabi rito ng verse 20, "But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit." Ulitin ko, "But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit." Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen? Praise God, makakupo tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos at muli magandang gabi sa bawat isa at pagbati sa bawat isa kahit man sa ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan sa kabila ng ilang mga kadahilanan na hindi natin sila nakasama. Pero sa oras na ito ay dumulog tayo sa salita ng ating Panginoon. Sa gabing ito ay nais kong mag-share sa inyo at gamitin yung phrase na ito na binanggit sa Book of Jude chapter 1 verse 20, at ito yung building yourselves up on your most holy faith. So, sa bahaging ito ay pinapakita rito na ang bawat isa sa atin ay tayo ay dapat makaranas ng tinatawag na paglago. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? So, dahilan ang Book of Peter ay pinakita ni Apostle Pedro sa kanyang pangungusap. Sabi niya rito sa chapter 2 verse 1 ng Book of 1 Peter, sabi niya, "Therefore, putting aside all malice and all deceit, and hypocrisy, and envy, and all the slander, like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation." So pinapakita rito na ang bawat isa ay kagaya ng tayo ay pinanganak, ay kagaya tayo ng isang sanggol. At sabi ni Apostol Pedro, ay kagaya ng isang bagong silang na sanggol, ay pakanasain natin ang gatas o ang dalisay na gatas ng mga salita ng Diyos. Upang sabi niya, upang tayo ay mangagsilago, so that by it you may grow in respect to salvation. So pinapakita na ang bawat isa sa atin ay kinakailangang lumago, mga kapatid. Kinakailangan tayong makaranas ng tinatawag na paglago. Yung salitang building yourselves up on your most holy faith. So, pag sinabing salitang building, ang salitang building ay ang pinapakita rito is the art or business of assembling materials into a structure. So yung pag sinabing building, ay ito yung pagsasama-sama o paglalagay ng mga materyales, mga materyales para siya maging isang structure. So ibig sabihin, ang bahay, mga kapatid, ito ay pinagbinuong mga materyales upang maging isang bahay. So gayon din naman ang bawat isa sa atin ay kinakailangan ng bawat isa, katulad ng pinakita rito, yung salitang building yourselves up. Yung paglago ay kinakailangan sa ganitong bagay. Dahilan, nakikita natin na kung balikan natin yung verse na yan, yung ating title ay ganun din. So yung salitang
building yourselves up on your most holy faith. So mapapansin nyo na yung salitang yan na building yourselves up on your most holy faith. So ang isa sa idea na makikita natin dito, ang pinaka-foundation natin ay yung pananampalataya. Nakuha nyo ba mga kapatid? So ang ating pananampalataya ay tinatawag ito na pinaka-foundation. At in fact, sa isang verse na mababasa natin sa 2 Peter, ay mapapansin nyo ron yung salitang, o bago ko tingnan ang verse na ito sa 2 Peter, ay gusto ko munang tingnan yung 1 Corinthians chapter 3. Yung 1 Corinthians chapter 3 ay pinakita dito ni Apostle Pablo sa verse 10. So, gagamitin ko mga example ang ganitong bagay. So, verse 9, puntahan muna natin ang verse 9. So, for we are God's fellow workers. We are God's fellow workers. You are God's field. So, tayo ay, verse 9. We are God's, tama ba? Yung 1 Corinthians, Chronicles. So, for we are God's fellow workers. Tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Ang tinutukoy rito ni Apostol Pablo ay yung mga lingkod ng Diyos na kanyang ginagamit. We are God's fellow workers. You are, ang mga mananampalataya naman, sabi niya, you are God's field. Ginamit din ang mga mananampalataya ay kagaya ng isang field na tinataniman ng binhi o ng salita o kagaya ng field na tinataniman. At yung isang pinakita rin naman dito, sabi niya, God's building. You are God's field and also you are God's building. So yung tinatawag na God's building ay pinapakita rito na ang bawat isa sa atin, as a whole, as a body of Christ, ay ang body of Christ ay unti-unting binubuo upang siya ay makapanahan doon sa tinatawag na body of Christ. Na kapag ang body of Christ ay umabot na siya sa kanyang maturity, then ang ma-manifest ng body of Christ is none other than Jesus Christ Himself. Diba? Nakukuha nyo? So, at hindi lamang kundi bukod sa, ang tinutukoy rito ay ang ma-manifest niya ay si Kristo mismo, both His character and His power. Praise God. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ang imamanifest ng Iglesia ng Diyos sa huling mga araw na ito is both the character and the power of Jesus Christ. Yan ang sinasabi. So, let's just bear in mind sa ganitong bagay na ang Iglesia ng Diyos, ang katawan ng Panginoon, ay binubuo niya hanggang sa ito'y makarating sa kanyang full measure. At kapag siya ay nakarating sa kanyang full measure, then ang kanyang imamanifest is none other than the character and the power of Jesus Christ. So, kaya sabi rito sa pinakita sa verse 10, according to the grace of God which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. So pinakita niya, ginamit niya yung ganitong metaphor na nagpapakita na sabi niya, as a wise master builder. Kagaya siya ng isang, sabihin natin, isang builder, isang master builder. Ang master builder ay nilalagay niya ang foundation. At pagkatapos na mailagay ang foundation, then magpapasimula ang tinatawag na structure at hanggang sa ito ay mabuo as isang
tinatawag na building. So yung salitang building ay pwedeng ginagamit ito sa isang tapos na gusali, pero yung meron naman yung salitang building na ito ay binubuo unti-unti hanggang sa siya'y maging isang complete na structure. Nakukuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? So gayon din naman ang bawat isa sa atin as individual. So pupuntahan naman natin yung kalalagayan ng individual na mga mananampalataya. So, as an individual na mga mananampalataya, ang bawat isa sa atin ay lumalago din naman. Tayo ay lumalago. At ang foundation ng bawat isa sa atin ay yung pananampalataya na ating tinanggap. So ang pananampalataya na yan na ating tinanggap, it serves as a foundation. So parang sa isang structure, yung tinatawag na pananampalataya ang siyang ating pinaka-foundation. Now, pinakita rito, so balikan natin muli yung 2 Peter. Punta natin yung 2 Peter chapter 1. So sabi rito ng 2 Peter, sa chapter 1, pinakita ni Apostle Pedro yung pagbubuo ng katangian o divine nature. Dahilan sa mga una niyang pangusap ay may pinakita niya na tayo ay maging partakers ng divine nature. So sabi rito sa verse 5, verse 4, for by this He has granted to us His precious and magnificent promises. Amen. Sabi niya, binigay sa atin ang mga mahalaga at mainam na mga pangako ng Diyos na sa pamamagitan nito, that by them you may become partakers of the divine nature. So ang pinapakita rito ay tayo ay magiging kabahagi ng kalikasan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So at ito'y binibuild sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating napapakinggan bawat panahon ng ating ng mga gawain. Ang tawag rito ng Book of Isaiah is precept upon precept. Line upon line and line upon line. So, ang pagbibuild ng isang anak ng Diyos ay unti-unti. So, pinakita rito, to become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now, verse 5, for this very reason, also applying all diligence in your faith. Sabi niya, applying all diligence in your faith, sabi niya, in your faith, supply moral excellence. Now, pansinin ninyo ang King James Version. Ang King James Version ay ginamit ang ganitong pangungusap naman. Sabi niya, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Diba? Parang pagbubuo ng isang structure at ang pinaka-foundation kapag nailagay na, well, ang unang gagawin sa tinatawag na pagbibuild ng isang gusali ay magkakaroon ng tinatawag na groundbreaking, di ba? Yung groundbreaking ay ito yung paghuhukay ng foundation. Paghuhukay para doon ilagay ang foundation. So pag nailagay na ang foundation, then saka magpapasimula yung tinatawag na pagbibuild, di ba? Pag-start ng build. Kaya, sabi rito, giving all diligence, add to your faith virtue. So yung faith as a foundation ay dadagdagan ng virtue. Yung salitang virtue dyan ay dapat nating maintindihan na iba yan doon sa virtue na lumalabas sa katawan ng ating Panginoon. Iba ang Greek word na ginamit diyan, so pwede natin yang pag-aralan sa mga susunod na panahon.
But kung balikan natin yung pinakita ko lang yung King James Version na ginagamit doon yung salitang add to your faith. So faith as the very foundation, so you will add on that foundation, ang i-add mo ay virtue. Pero ang NASB, ang version ng NASB ay ginamit yung salitang, sabi rito, in your faith, supply moral excellence. So yung virtue na lumalabas sa ating Panginoon, ang Greek word nun ay dunamis. Pero dito, hindi dunamis ang ginamit dito. So hindi ito virtue as power na nagwo-work ng miracles, kundi ito ay ito'y moral virtue or moral excellence. See, add to your faith or in your faith supply moral excellence, and moral excellence knowledge, and your knowledge self-control, and your self-control perseverance, and in your perseverance godliness, and in your godliness brotherly kindness, and in your brotherly kindness love. So pinapakita yung pagbibuild ng isang ang character ng isang anak ng Diyos. So nakikita natin yung ganitong bagay. Tatapos merong isang bahagi pa na kinakailangan ding mabuild sa bawat isa sa atin. Not only in the area of character, but also in the area of faith for the power. So, yung tinatawag na yung area ng character ay kinakailangan itong ma-build, kinakailangan itong lumago tayo sa katangian. Pero mga kapatid, merong isang bahagi ang mga anak ng Diyos na ito naman ay may kinalaman sa tinatawag na paggawa ng kapangyarihan ng Panginoon. So dapat nating tandaan ang ganitong bagay. Ang dalawang bagay na ito ay hindi dapat mawala. So ang dalawang bagay na ito ay ang ilan ay masyado silang fundamental na nakatingin sila doon sa tinatawag na character, at ang ilan naman ay masyado silang nasa side ng power at kinakalimutan ng character. But mga kapatid, ang dalawang ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Nakukuha niyo mga kapatid. So dapat natin maintindihan na ang dalawang ito ay hindi pwedeng maghiwalay. At sabi ang sabi ng ating kapatid Barbanham, sabi niya, a power without character is demonic, is of the devil. So kapag ang isang kapangyarihan ay walang katangiang taglay-taglay, puro lang siyang power, at wala siyang character na dinidisplay, well, hindi ito galing sa Diyos. Pero ang isang kapangyarihan na galing sa Diyos, definitely meron itong character. So character and power goes together. So pinakita rito sa bahagi ng Jude chapter 1 verse 20. So pinakita rito, but you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Now, kung inyong papansinin mga kapatid, na merong area na dapat din tayo ay lumago. Not just on character. Well, maganda na tayo ay mahubog ang ating katangian sa makadiyos na katangian, at yun yung area o side na pinapakita ng 2 Peter. So from faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and the love. So character ang pinapakita rito. Napuntahan naman natin yung isang bahagi na sinabi ni apostle, or rather ng mga apostles. Sabi sa chapter 17 ng book of Luke. Now, pansinin ninyo ang chapter 17, verse 1. Sabi ng verse 1, He said to His disciples, it is inevitable that the stumbling blocks come.
So ibig sabihin, pinapakita rito, hindi pwedeng maiwasan na ang mga katitisuran ay darating. So expect it. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. It is inevitable that the stumbling blocks come, but woe to him through whom they come. See? At sa aba naman nila kung kanino sila nanggagaling, o ito'y nanggagaling. Sabi niya, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea than that he would cause one of these little ones to stumble. So, be on your guard. So, pinakita niya, sa aba ng pinanggagalingan ng katitisuran, mas mabuti pang bitinan ng gilingang bato ang kanyang liig at ihulog sa dagat ang pinapakita rito. Kaysa kanyang tisurin ang isa sa pinakamaliit na ito. Be on your guard. If your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. So pinakita rito, kapag ang iyong kapatid ay nagkasala, sawayin mo siya, at kapag siya nagsisi, patawarin mo siya. And if he sins against you 7 times a day and returns to you 7 times saying, I repent, sabi niya, nagsisisi ako, then, sabi niya, forgive him, patawarin mo siya. Then verse 5, pansinin niyo yung verse 5. Anong sabi ng mga apostles sa verse 5? Then apostles said to the Lord, increase our faith. Increase our faith. Now, ang pinapakita ng ating Panginoon dito ay may kinalaman ito sa tinatawag na katangian ng isang tao. Katangian ng isang mananampalataya. Pero ang sumunod na kanyang pangusap, sabi niya, and the Lord said, if you had faith like a mustard seed, you would say to this mulberry tree, be uprooted and be planted in the sea, and it would obey you. Now, pinuntahan ng ating Panginoon ang kalalagayan ng pananampalataya. At sabi niya, kung kayo ay magkakaroon ng pananampalataya na kasing, anong tawag dyan? If you had a faith like, na katulad ng binhi o buto ng mustasa, ay sasabihin mo sa mulberry tree, mabunot ka at tanim ka o mapasugba ka sa dagat at ito ay tatalimahin ka. Now, mga kapatid, sa bahaging ito ay merong dalawang bahagi na aking pinagtutuunan ng pansin na dapat tayong lumago at tulungan tayo na lumago. Tulungan tayo ng Panginoon na lumago, not just in character, but in the power. Dahilan, pag pinag-usapan, mga kapatid, ang paggawa ng tinatawag na kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya, kinakailangan ang pananampalataya ay siya ay lumalago. O merong ilang mga verse na pwede nating tingnan, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay minsang nangungusap siya. Dahilan, kung ating pagtutuunan ng pansin, ang pananampalatayang ito, ang pananampalataya na meron tayo, ito ay kapwa magpuproduce ng dalawang bahagi, katangian at kapangyarihan. Kaya minsan ang ating Panginoon, so yung Luke chapter 17, nangungusap ang ating Panginoon patungkol dun sa pagpapatawad. At ang mga apostol ay nang marinig nila yung ganitong bagay na kapag ang iyong kapatid pumunta sa iyo o nakasala sa iyo, humingi ng tawad, pinatawad mo siya, patawarin mo siya, at 7 beses siyang pumunta sa iyo o nakasala, at 7 beses siyang pumunta sa iyo, at humingi ng tawad, patawarin mo siya. Sabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. So yung pananampalataya na kanyang tinutukoy ay may kinalaman ito sa
tinatawag na katangian. Napansinin ninyo naman ang pangungusap ng ating Panginoon sa chapter 8 ng book of Matthew. Chapter 8, Matthew chapter 8, verse 26. Sa chapter 8, verse 26, ito ay ang isang panahon na ang ating Panginoon ay kasama ng mga alagad ay naglayag doon sa Sea of Galilee. And along there, habang kanilang binabagtas ang Sea of Galilee, ay merong bumangon na unos. May bumangon na unos. At ang ating Panginoon ay nandun siya sa hulihang bahagi. So, sabi rito, chapter 8. Sa verse 24, o verse 23, when he got into the boat, his disciples followed him. And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being covered with the waves, but Jesus himself was asleep. So yung senaryo dito ay naglayag sila at nagkaroon ng isang malakas na unos, a great storm doon sa gitna ng karagatan on the Sea of Galilee. At yung kanilang bangka ay halos natatakpan na ng tubig. At samantalang ating Panginoon ay naroon sa likuran ng bangka, natutulog na payapang-payapa. At ang mga alagad ay nahintakutan sila. Well, sino ang hindi matatakot sa panahong ito na halos lulubog na ang bangka at sila'y pumaroon sa ating Panginoon at ginising siya. At sabi niya, Panginoon, wala ka bang pakialam na tayong lahat ay mamamatay kasi pinapasok na ng tubig ang bangka. At ang ating Panginoon sa verse 26, tingnan natin dito. And he said to them, why are you afraid, you men of little faith? Why are you afraid, you men of little faith? Then he got up and rebuked the winds and the sea, and it became perfectly calm. Now, alam niyo, ang ginamit ng ating Panginoon, sabi niya, bakit kayo nangatatakot? Kayo na may maliit na pananampalataya. Minsan po, hindi natin lubos na maintindihan yung salitang little faith. Sinasabi ng Panginoon, man of little faith, ikaw nakakaunti ang pananampalataya. Tapos tatanungin mo, di ba sabi ng Panginoon, dapat meron ka lamang kasing liit ng butil ng mustasa na pananampalataya. So, sometimes we're confused on this. Nakukonfuse tayo. Sabi ng Panginoon, maliit na pananampalataya lang kasing laki o kasing liit ng butil ng mustasa. Samantalang, merong isang pananampalataya na maliit ay sinasaway niya, ikaw na may maliit na pananampalataya. So, hindi natin maintindihan yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Now, pag pinag-usapan yung salitang like a faith, like a mustard seed, ang pinapakita rito is the purity of the faith. Diba? Pero pag ginamit ng Panginoon yung salitang little faith, kinakailangan yung pananampalatayang yun ay lumaki o lumago. Nakuha niyo ba ako, mga kapatid? So, ulitin ko, kapag ginamit yung salitang mustard seed, ang pinapakita rito yung pagiging pure niya. Pure niya, dahil sa sobrang liit niya, hindi siya pwedeng ma-hybrid. Sa sobrang liit niya, ay sabi niya, napakapuro niya. Pero, sabi ng ating Panginoon, ang mustard seed na ito, kapag ito ay tinanim sa lupa, at ito ay nagpasimulang umusbong, yung mustard seed na ito ay nagiging isang malaking puno, nagkakaroon ng malaking sanga, at nakakapaglilim sa mga hayop sa parang at pwedeng pamugaran ng mga ibon sa himpapawid.
So pinapakita niya na once na ang maliit na pananampalatayang ito na puro ay lumago. Diba? Lumago siya, ay ito ay meron siyang malaking magagawa. Napansin ninyo ang isa pang bagay. So, meron pang isang area na ang ating Panginoon ay nangusap ng ganitong bagay. So, pansinin ninyo, nung sinabihan ng Panginoon ang mga ilagad na sabi niya, kayong kakaunti ang pananampalataya. Bakit kayo natatakot? Kayong mga taong kakaunti ang pananampalataya. Siya ay tumayo at sinaway ang hangin. Sabi niya sa hangin, tumigil ka. Sabi niya sa alon, pumayapa ka. At ang hangin ay tumigil at ang alon ay pumayapa at nagkaroon ng perfect calm. Well, ang pinapakita rito mga kapatid ay ang ating Panginoon ay nasa ganitong kalalagayan ng pananampalataya. Nasa ganito siyang kalalagayan ng pananampalataya na ang kanyang yung pananampalataya niya ay pagkilala niya sa kung sino siya bilang anak ng Diyos at bilang anak ng Diyos ay meron siyang authority at bilang anak ng Diyos ay siya ang sa pamamagitan niya, sabi ng banal na suratan, nilikha ang lahat ng bagay at sa kanyang salita ay pwedeng tumigil ang lahat ng mga bagay nito. So, ang pinapakita rito ay ang mga alagad ay gustong ipakita ng ating Panginoon, ang gustong ipakita ng Panginoon ay ganito, dapat meron kayong ganitong klase ng pananampalataya. Bakit kayo natatakot sa unos? Bakit kayo natatakot sa hangin, sa alon? Tapos, ang ating Panginoon, then, nang kanilang makita ang ginawa ng ating Panginoon, why are you afraid, you men of little faith? Then he got up and rebuked the winds and the sea and became perfectly calm. The men were amazed and said, what kind of man is this, that even the winds and the sea obey him? Ito yung klase ng pananampalataya na built up. Or sa ating Panginoon ay hindi siya dumaan sa building up. Siya ay salita ng Diyos. Siya ay anak ng Diyos. In-express niya yung pagiging, pinakita niya o i-manifest niya ang pagiging anak ng Diyos. Samantalang ang mga anak ng Diyos ay sila ay binibuild up. Kukuha niyo mga kapatid. Binibuild up siya hanggang sa siya'y makarating sa ganitong klase ng pananampalataya. So, binibuild up siya. Ang ating Panginoon, ang gusto niya ipakita, siya ay anak ng Diyos, ay ganito. Anong sabi ng ating Panginoon? Ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Pero sukat na ng alipin ay maging kapantay ng kanyang Panginoon. So ganun niya hinuhubog ang kanyang mga alagad. Meron pang isang bahagi na I hope sa biyaya ng ating Panginoon tulungan tayo na makita natin ang ganitong bagay. Chapter 17 ng Book of Matthew. Chapter 17, sa panahong ito ay kagagaling pa lang ng ating Panginoon sa Mount Transfiguration. Sa pagbaba niya galing sa bundok, nadatnan niya ang mga alagad na sila ay merong maraming tao at nagkakagulo. Ang dahilan pala bakit sila nagkakagulo, merong isang lalaki na meron siyang anak na ang suliranin ng kanyang anak ay epileptic. Nahihimatay na minsan sa apoy, minsan sa tubig. Bata pa siya, ay ganito na ang kanyang karanasan at dinala niya sa mga alagad. Ngunit yung mga alagad ay walang nagawang anuman. Hindi nila nagawang pagalingin, hindi nila napalayas ang demon spirit na naroon sa
na naroon sa bata. Pero makikita natin, chapter 10 pa lamang, binigyan na sila ng authority. Binigyan na sila ng authority. At para magpalayas ng mga demonyo, magpagaling na may karamdaman, bumuhay ng patay, etc., etc., na binigay ng Panginoon. Binigyan na sila ng authority. Ngunit sa panahong ito, nung hindi nila mapagaling ang batang hinihimatay, then, sabi ng verse 17, and sabi nung ama, I brought him to your, verse 16, to your disciples, and they could not cure him. And Jesus answered and said, you unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured at once. So, nung oras na yun, ang bata ay gumaling sa kanyang karamdaman. Verse 19, then the disciples came to Jesus privately. At binulungan nila ang Panginoon, came to him privately and said, why could we not drive it out? Bakit hindi namin siya mapalis? Verse 20, ang sabi ng ating Panginoon, because of the littleness of your faith. Dahilan sa kaliitan ng inyong pananampalataya. Well, ito yung binibigyan ko ng pansin sa inyo kanina. Don't be confused doon sa mustard seed na maliit at kapag ang Panginoon nagsasabi sa mga alagad, maliit ang inyong pananampalataya. Ang tinutukoy rito, ang pureness kapag pinag-usapan ng mustard seed, pero dito yung kanilang pananampalataya ay hindi nade-develop pa. Still maliit pa rin. Still ang kaya pa lang nilang paniwalaan ay si Jesus ay siyang Kristo. So nahayag at na-reveal sa kanila. So pansinin ninyo yung merong ilang mga pangusap ng ating Panginoon. So, ginamit yung salitang, because of the littleness of your faith, for truly I say to you, if you have faith, the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible to you. Now, ang pinapakita rito, mga kapatid, ay paano pwedeng mag-operate ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Kung magkakaroon ka, kung meron kang pananampalataya na kasilaki ng butil ng mustasa, pero ito ay dumating siya sa tinatawag na siya ay na-build up. Sabi niya, sasabihin mo sa bundok na ito, mapalipat siya at mapapunta sa dagat, at anong sabi diyan? And nothing will be impossible to God. Tama ba yung kinote kong salita? Nothing be impossible to God, or nothing will be impossible to you. Hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos, merong mga verse na ginagamit, nothing will be impossible to God. Pero dito, ang sabi ng Panginoon, walang magiging imposible sa'yo. Dito, mga kapatid, sa bahaging ito, dito tayo nabubulunan minsan. Walang magiging imposible sa'yo. Tagalogin nga natin. Mukhang hindi kayo masyadong aware. Kanina, nung ginamit ko yung salitang nothing will be impossible to God, ay hindi nyo masyado nakuha. Pero sabi ng verse na ito, sabi niya, at
ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat at sa inyo. Kanino? Kanino? Sa atin. Sa inyo. At sa inyo'y hindi may pangyayari. Minsan mahirap maintindihan yung pagkakatranslate sa Tagalog. Pero ang English ay nagsasabi, and nothing will be impossible to you. Ibig sabihin, nothing will be impossible to me. But, mga kapatid, bago dumating ang bagay na yan, dapat ang pananampalataya ay nabibuild up. Ano yung nabibuild up? Lumalaki at nagiging isang gusali na pwedeng tahanan ng Espiritu ng Diyos. Pwedeng, minsan po, nangungusap ako na sometimes may maring ang ilan ay makonfuse. Pero yung tayo ay meron na tayong Espiritu. Templo tayo ng Espiritu ng Diyos. Pero yung tinatawag na manifestation ng Espiritu ng Diyos sa atin ay mangyayari kapag yung ating pananampalataya ay na-build up. For example, iwanan ko ang bahaging ito para puntahan ang isang bahagi pa. At, meron pong sa tinatawag na, para gamitin natin yung tinatawag na building up your most holy faith. Building yourselves up on your most holy faith. So, pinalalago mo ang iyong sarili doon sa iyong banal na pananampalataya. Isa pa sa gusto kong tingnan natin ay yung tinatawag na to increase of capacity. Yung pananampalataya natin ay para itong sisidlan. Di ba? Ang ating pananampalataya ay parang sisidlan. Yung mga sisidlan, mga vessels, ay meron siyang iba't ibang sizes. Do you get my point? Merong iba't ibang size. So, imagine niyo na merong mga baso na mula sa maliit, papalaki ng papalaki. Di ba? Meron tayong, mga 8 ounce. Merong, tama ba yung 12 ounce or mga ilan ay sabihin natin mga 500 ml. Merong 1 liter, merong 1.5 liter, merong 2 liters. Then, merong tinatawag na, 1 gallon. At merong, isang gallon. So, ibig sabihin, yung mga capacity na yan ay iba-iba ang size. Diba? So, yung 1 gallon ay kakaiba na siya dun sa 8 ounce. Diba? So, ang kaya lang i-hold nung 8 ounce, siyempre 8 ounce lang. Pero iba na ang kaya nung 1 gallon. So, sa ganitong bagay ay dito natin dapat tingnan ang kalalagayan ng pananampalataya. So, iba yung capacity ng pananampalataya na nasa 1 gallon na. Dito sa ganitong bagay, kung compare natin sa panahong ito, yung capacity ng mga alagad ng Panginoon ay sabihin natin parang isang baso lamang kaya niyang i-hold na tubig. Pero ang ating Panginoon, ang Diyos, ay ang kakayanan niya, o sabihin ang meron siya, ay parang isang buong ocean. Pero ang kakayanan ng mga alagad ay
kagaya lang ng isang baso. Pero mga kapatid, nang sila ay nagpasimulang tinanggap ang banal na Espiritu, nang tinanggap nila ang banal na Espiritu, mga kapatid, then later on, alam nyo, anong sabi rito? Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Sabi ng ating Panginoon, wag kayong aalis sa Jerusalem, kayo manatili doon hanggang sa kayo ay masangkapan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. So, sabi ng chapters 1 ng Book of Acts, verse 7, and then verse 8, sabi ng ating Panginoon sa verse 8 ng Book of Acts, but you will receive what? Power. You will receive power. Yung power dito ay dunamis. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. So pinakita rito na sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Now, pansinin natin ang bagay nito na ang mga alagad nang sila ay tinanggap nila ang Espiritu Santo. Well, ang Espiritu na kanilang tinanggap ay katulad ng Espiritu na naroon kay Kristo. I'm going to say amen to that. It is the same Spirit. It is the same Spirit. In fact, ang sabi ng ating Panginoon, he that believes on me, the works that I do shall he do also. John 14:12. Sino mang sumasampalataya sa akin ay magagawa niya ang aking ginawa at higit pa sa mga bagay na aking ginawa sapagkat ako'y paroroon sa Ama. But, ang ganitong bagay ay mangyayari sa panahon na ang kanyang pananampalataya, ang capacity ay lumaki. Mula sa maliit hanggang sa papalaki. Example ko rin naman, dahil ang ating kapatid Barbanham, ang pananampalataya ay in-example niya ito na parang muscle. Diba yung muscle? Yung, for example, merong isang example naman na pwede ko ipakita. Yung bawat isa sa atin, ay kapag tayo ay unay naglakad o kaya ay tumakbo, tayo ay may iba-ibang sukat ng ating stamina. Ba yung ating stamina, yung kaya nating itagal na lakas na meron tayo. Pero, pag una ay yung mga sanay maglakad, at kapag ikaw ay sumabay sa kanya na hindi ka sanay maglakad, ay mas una kang mapapagod. Diba? Pero, alam niyo ba na yung stamina ng isang tao ay pwede itong ma-exercise? Diba? Na dati, nakalakad ka lang ng 100 metro, hinihingal ka na. Pero, ginawa mo, ay kinabukasan ay naglakad ka uli. So, 200 metro ka na, medyo kaya mo na. Sumunod na araw ay patuloy mong ginawa yung bagay na dapat mo, yung patuloy kang nag-exercise. At habang ikaw ay nag-exercise, ay yung stamina mo ay tumatagal. Diba? Alam niyo ba na ang bawat isa sa atin ay katulad ng mga parang athlete, di ba? Yung mga tumatakbo. At yung mga, sabihin natin,
tayo na mga mananampalataya ay dapat meron tayong ginagawang exercise. At ang exercise, mga kapatid, ito ay nagpapalakas, kumbaga pa sa stamina, ay nakakatagal na siya along the way. At, for example, ang isang boksingero, dapat ang kanyang stamina ay hindi lamang hanggang, 12 rounds, may 12 rounds sa isang laban ng boxing, and 3 minutes every round. So 3 times 12, ilan yan? So parang 36 minutes. At yung 36 minutes na yun ay hindi lang yun basta galaw lang, merong mga lakas na pinapakawalan. Dapat yung stamina niya hindi lamang hanggang 36 minutes. Dapat yung stamina niya kayang madoble yung 36 minutes na kahit lumagpas ng 1 oras siyang sumusuntok, meron pa rin siyang lakas. Dahilan kung ang lakas niya lang ay hanggang 30 minutes, well, pagdating ng 30 minutes, hindi niya na mabuhat yung kanyang kamao. So, ibig sabihin, yung stamina niya dapat mas tatagal kahit ilang lagpas pa ng round doon sa normal. So, yun yung aking pinapakita. Yan ang dahilan ang sabi ni Apostle Pablo. Tingnan natin ang chapter 4 ng 1 Timothy. 1 Timothy chapter 4, verse 8. Sabi ng verse 8, pasin ninyo, tingnan mo natin sa King James Version. Sabi niya, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that is now is, and of that which is to come. So, pinakita rito yung salitang bodily exercise. Yung salitang exercise dyan, ay ang Greek word pala niyan ay gymnasia. Yung galing doon ginamit yung salitang gymnastic. Dahilan, yung mga nasa gymnast, yung mga, sabihin natin, yung mga athlete, ay anong kanilang ginagawa? They maintain their exercise. And exercise nila, upang yung kahit yung mga naglilift ng, yung weightlifter, yung isa sa ating kilalang weightlifter na babae, so ilang pounds yung kanyang itaas, talon-talon niya yung mga brother natin. Diba? Well, bakit niya na-develop ang ganong klaseng capacity, kakayanan? Through exercise. Through exercise. So, dito pinakita niya, bodily exercise profiteth little. May profit yan. Pero, sabi niya, but godliness is profitable for all things. Ang salitang godliness dito ay pinapakita rito, may kilalaman sa ating pamumuhay, sa ating buhay pananampalataya o buhay makadiyos. Profited all things. Sa 1 Corinthians, tingnan natin. Sa 1 Corinthians chapter 9, ginamit ni Apostle Pablo sa verse 27, sa last verse ng chapter 9. Pero, verse 25, start from verse 25. Or just start from the verse 24. Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Everyone who competes in the games exercises self-control. Bawat isa
na nakikipaglaban sa atleta sa mga palaro. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. Pinagsasanayan niya ang pagpipigil sa lahat ng bagay. They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Therefore, I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air, but I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. So pinakita niya, sabi niya, but I discipline my body and make it my slave. Now, puntahan natin mga kapatid, ang kalalagayan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay dapat ito ay ini-exercise. At ano yung nating natutunan na nagpapalago ng ating pananampalataya? Isa sa nagpapalago ng ating pananampalataya, balikan natin yung Jude chapter 1 verse 20. Ano sabi ni Jude dito? Building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Isa sa pinakita natin na nagpapalago o nagbibuild ng lakas ng ating pananampalataya o yung stamina ng ating pananampalataya, kung gagamitin ko yung salitang yun. O kaya yung capacity ng ating pananampalataya, anong nagpapalago dito? It's our prayer. How many can say amen to that? It's prayer na siyang nagbibuild. See, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. So, iniugnay ni Jude ang paglago ng ating sarili sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin sa Espiritu. So therefore, mga kapatid, kung nais natin ang paglaki ng capacity ng ating pananampalataya, we must pray. We must pray in the Spirit, in the Holy Spirit. So yung mga bagay na ito ay pwede nating isa-isahin, pero makukulang tayo ng oras, pero ang aking binibigyan ng pansin, ang ating pananalangin ay isang napakahalagang factor sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Anong sabi ni Paul doon sa Corinthians 9:27? Ginamit niya yung salita rito na kung siya bilang ang isang atleta na gusto niyang lumakas ang kanyang katawan, gusto niyang lumakas ang kanyang katawan para siya makapag-compete doon sa tinatawag na para atleta. Anong sabi ron? Balikan natin yung verse na yun sa chapter 9. I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Alam niyo ba, ang isang atleta, ang pinakaunang bagay na kanyang ginagawa ay disiplinahin ang kanyang sarili. Ibig sabihin, masarap matulog. Sabi niya, kailangan mong gumising, kailangan mong bumangon, kailangan mong mag-exercise. So
yung katawan niya na inaatok pa ay gagawa siya ng paraan para magising siya, maliligo siya, at mag-ensayo siya. So, parang, ano yung ginamit yung verse 27, sabi niya, I discipline my body and make it my slave. Ibig sabihin niya sa kanyang katawan, kailangan kang bumangon. Katawan, kailangan kang mag-exercise. Pag sinabi ng katawan, nantok pa ako, hindi ka pwedeng gaganyan-ganyan. Meron tayong laban. Well, kung ating titingnan ng ganitong bagay, kung ang exercise ang siyang nagiging daan para sa pagiging handa niya at pag-develop niya ng kanyang stamina sa ganitong bagay, ang sinabi naman ni Jude, ang isa sa paraan ng pag-build ng ating pananampalataya ay pananalangin. Well, sabihin mo sa sarili mo, kinakailangan mong bumangon, kinakailangan mong manalangin. Dahilan kung hindi mo gagawin ang bagay na yan, your faith will remain as the same. Or pwede ang iyong pananampalataya ay hindi lumalago. Dahilan ang isa sa pinakamahalagang factor sa paglago ng pananampalataya ay ang pananalangin. Make your body as a slave. Kinakailangan mo, may mga panahon na mayroong atleta na sabi niya, parang masakit ang aking katawan. Parang ayaw kong bumangon. Pero kinakailangan niyang bumangon, kinakailangan niyang gawin yung bagay na yun para maihanda niya ang kanyang sarili. At masabi ko mga kapatid na, tinanan niyo, meron akong ilang minuto. Pero gusto kong gamitin ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Luke chapter 4. Luke chapter 4 verse 1. Ginamit ko ito noong nakaraan after ng chapter 3 ng book of sa Matthew, ang chapter 3 ay yun yung bautismo ng ating Panginoong Hesus. Ganon din naman sa chapter 3 ng book of Luke. Verse 21 ng chapter 3, siya'y nabautismohan. At pagkatapos ng kanyang baptism, chapter 4, verse 1, dahilan doon sa bautismo ng ating Panginoong Hesus, dumating ang Holy Spirit. Dumating ang Espiritu ng Diyos na kagaya ng kalapati na nanahan sa Kanya at tumira sa Kanya. At sabi rito ng verse 1, sabi niya, and Jesus, full of the Holy Spirit. Dahilan doon sa Jordan River, nanawag ng Espiritu, at sinabi roon, nakagaya ng kalapati, at meron tinig na nagsabi, you are my beloved Son, in you I am well pleased. And verse 1, sa pinakita rito, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led around by the Spirit in the wilderness. At siya na puspos ng Espiritu ay dinala siya sa ilan. Saan? Sa ilang. Ano yung ilang? Lugar na walang tao. Lugar na isolated. Lugar na siya lang. At anong kanyang ginawa? Siya'y nag-ayuno. He fasted for 40 days. At doon sa 40 days na yon, ay siya ay tinutokso ng kaaway. Pero
merong 3 tukso na itinala rito after ng kanyang fasting. At yung 3 yon ay alam natin siya nakapagtagumpay sa 3 pagsubok o hindi pagsubok kundi tukso. It is a temptation. Ito'y 3 tukso ang kanyang nalagpasan at pagkatapos niyang mag-ayuno, and usually mga kapatid, sa pag-aayuno ay hindi lamang ito hindi pagkain. Kung ang isang tao ay hindi lamang kakain, ang ginagawa niya ay siya ay hindi lamang kumakain. At minsan ginagawa din ito ng mga gustong mag-lose weight. Pero ang fasting, kapag sinabing fasting, meron itong kinalaman, may kasamang prayer. So hindi lamang pwede na ang isang tao sabi magpa-fast ako pero ako'y magtatrabaho pa rin at naka-focus ka pa rin sa mga bagay na pang-araw-araw mong ginagawa. Well, kapag sinabing fasting ay iyong pinapalitan ang mga bagay na iyong ginagawa dati sa mga bagay na para sa Panginoon. Dahilan kung hindi ka kakain at ganun pa rin ang iyong gagawin, hindi ka lang kumain pero hindi ka nag-fasting. Well, yung tinutukoy na fasting. So, papalitan mo yung meal mo ng mga bagay na spiritual, may kinalaman sa salita ng Diyos, pananalangin, at ilang pang mga bagay. At pagkatapos ng fasting and prayer ng ating Panginoon, verse 14, tingnan niyo ang verse 14. Ang verse 14 sabi riyan, and Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Bumalik siya, hindi lamang puspos ng Espiritu, kundi puspos ng kapangyarihan. Alam niyo mga kapatid, ngayon, meron tayong ilang bagay na dapat maintindihan. Kung sa Ephesians chapter 5 ay sinasabi pinapakita ni Apostol Pablo, be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Pero dito sa bahaging ito, ay hindi lamang sapat na tayo ay puspos ng Espiritu, dapat tayo ay puspos din ng kapangyarihan. Dito tayo kulang, mga kapatid. At kung tayo, now this is ito ay babala sa bawat isa atin. Kung tayo ay hindi nagiging puspos ng Espiritu, definitely, hindi rin tayo mapupuspos ng kapangyarihan. Pero, ang pinapakita ng ating Panginoon, siya ay puspos ng Espiritu sa verse 1, and after his prayer and fasting, he returned into Galilee, returned into Galilee in the power of the Holy Spirit. And news about him spread throughout all the surrounding districts. Why? Because of the manifestation of the power. Bakit kumalat ang kanyang fame at nakilala siya doon sa buong Judea, Jerusalem, dahilan sa mga gawa na ginawa at nagmanifest. Pansinin ninyo mga kapatid ang order na ito sa mga alagad, sa mga apostol. Chapter 2 ng Book of Acts. I hope tinatandaan ninyo yung mga bagay na ating binibigyan ng pansin. Chapter 2 ng Book of Acts, tinanggap nila ang Espiritu Santo. They received the Holy Spirit or the baptism of the Holy Spirit sa Day of Pentecost sa chapter 2 ng Acts. They received the Holy Spirit.
pagkatapos na matanggap nilang Espiritu Santo, si Pedro ay nangaral. At nang siya'y mangaral, pagkatapos niyang mangaral, ipinangalan niya about Jesus Christ, at pagkatapos noon ay merong nadagdag na mga kaluluwa na 3,000 souls. Pero mga kapatid, alam niyo ba na sa 3,000 souls na ito, walang demonstration of the Spirit. Or rather, walang manifestation of the Spirit. Ang tinutukoy kong, or rather, para mas maging malinaw sa inyo, sa chapter 2, ang nakita nilang manifestation of the Spirit is the speaking of tongues, of other tongues. At yung mga, yung mga tao na naroon sa lugar ng Jerusalem, mga galing sa iba't ibang mga dako, ay nakarinig sila ng kanilang mga tinig. Pero ang gusto kong pakita, dito sa chapter 2, walang miracles na naganap. Besides doon sa speaking tongue. Pero pagdating ng chapter 3, dahilan mga kapatid, tingnan natin ang mga apostles. Pansinin natin ang bago ang chapter 3, bago ang chapter 3. Chapter 2 verse 46 ng chapter 2 ng Book of Acts. Ano sabi rito? Day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread, and house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Now, mga kapatid, ang gusto kong tingnan natin dito, kung itataas natin. Sabi ng verse 42. Verse 42. They were continually devoting themselves to the apostles, teaching, and to fellowship, and to the breaking of bread, and to what? Kayo magsabi. And to prayer. So ang mga alagad, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching, and to fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. At nang sila ay, chapter 2, tinanggap na ng Spirit. Pagkatanggap nila ng Espiritu, in fact, bago po nila tinanggap ang Spirit, sabi ng Banal na Kasulatan, sila ay naroon sa isang lugar, at sama-sama sila na naroon, at sila ay, nananalangin. And then suddenly, at the day of Pentecost, doon nila tinanggap ang Espiritu Santo. Now, nang sila ay tinanggap nila ang Espiritu Santo, then naroon sa kanila ang Espiritu Santo, pero sila ay, nagpatuloy sa devoting themselves to the apostles, teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So, ginawa nilang kaugalian ang pananalangin at part nila ng kanilang buhay ang prayer. At dahilan sa naging bahagi na ito ng kanilang buhay ang pananalangin, pansinin ninyo ang sumunod na pangyayari sa chapter 3 ng Book of Acts. Acts chapter 3, now Peter and John were going up to the temple at the 9th hour, the hour of prayer.
So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, ang mga alagad nang nakita nila ang ating Panginoon na nanalangin at laging niyang dinedevote ang kanyang sarili sa prayer, ay kakaiba ang kanyang prayer kaysa dun sa mga disciples ni John, kaysa sa mga Pharisees. Pero ang napansin nila doon sa ating Panginoon sa prayer niya, pagkatapos niya ng prayer at siya'y pupunta doon sa pangangaral ng salita ng Diyos, merong manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. At yun ang nag-attract sa kanila. Sabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Tinuruan sila ng Panginoon, pero hindi sila ganon sigasig sa prayer at the time. Diba? Sabi pa ng ating Panginoon, hindi nyo ba kayang bantay sa aking kasama ko sa loob ng 1 oras man lamang? So, hindi sila ganon. Pero, nang sila ay narito na sa ganitong bagay, they start to devote themselves to prayer. They devote themselves to prayer. At naging part na ito ng araw-araw nilang buhay ay yung tinatawag na prayer. At pinakita pa rito, sa panahon na sila 3:00 ng hapon, ay papunta si Pedro at si Juan doon sa templo para ano? Para manalangin. Ito yun ay night hour or 3:00 ng hapon kung sa atin. At meron dong isang lalaki na siya ay lumpo mula sa bahay bata ng kanyang ina. And a man who had been lame from his mother's womb and was being carried along, whom they used to set down every day at the gate of the temple, which is called Beautiful, in order to beg alms of those who were entering the temple. So merong isang lalaki doon na lumpo mula sa panganak niya at lumapit, parating sila Pedro at Juan, sabi niya, palimos ako, palimos. Anong sabi ni Pedro? Wala akong ginto, wala akong pilak, pero kung anong meron sa akin, ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, lumayo ka at lumakad. And what happened, mga kapatid? Ang sabi ng banal na sulatan, ang lalaki na lumpo ay lumakas ang kanyang bukong-bukong, lumakas ang kanyang hita, binti at mga paa, at tumayo, lumakad, at lumukso, at magkasama na nila ni Pedro na pumasok sa templo, lumalakad, tumatalon, tumatakbo. But you know, ang isa sa makikita natin dito ay yung kanilang pag-build ng kanilang pananampalataya. Previously, doon sa mga nakadaang panahon, laging sinasabihan sila ng Panginoon, kayong maliliit ang pananampalataya. Pero ngayon, makikita natin yung paggawa na ng pananampalataya sa kanilang buhay. Few minutes. Now, tingnan natin. Gusto kong puntahan ang Proverbs chapter 20, verse 5. Chapter 20, verse 5. Ano sabi diyan? A plan in the heart of a man is like deep water. Gusto kong kunin yung parang paglalarawang ito sa metaphor. Sabi niya, a plan in the heart of a man is like deep water, but a man of understanding draws it out. Alam niyo, kung titingnan natin ang ganitong kaisipan, pwede nating mamaya tingnan ang isa pang pangyayari. Ano pinakita diyan? Sabi niya, ang plano sa puso ng isang tao ay kagaya ng tubig, malalim na tubig. Malalim na tubig doon sa loob niya. Ngunit, mas maganda yung English eh. But sabi roon, But a man of understanding
draws it out. So tingnan ninyo, sabi niya, ang plano ng isang tao ay kagaya ng malalim na tubig. Nakakita kayo ng balon? Pag may balon, mga kapatid, ang tanong, paano ka makakakuha ng tubig mula sa balon? At para maiahon mo ang tubig papunta sa labas. So, kinakailangan mo ng, anong sabi rito? Ang isang taong merong unawa ay may alam siya paano siya ma-draw niya. Naalala ko merong isang merong isang kwento na ito'y parang fable. Ewan ko kung ilan sa inyo nakaalala. Meron isang hayop na nahulog sa balon. At hindi ko malala yung kwentong to, pero mamaya siguro, sa sunod siguro bigyan ko ng pansin. Pero gusto ko na lang tingnan ang John chapter 4. Now, tingnan ninyo yung balon, yung idea ng balon. Yung idea ng balon ay ginamit ito ng ating Panginoon sa John chapter 4. Dahilan ng ating Panginoon nakarating doon sa Jacob's Well. Ang Jacob's Well, ito'y isang balon nang sila'y magkita na dumating ang babaeng Samaritana, dumating doon ang ating Panginoon ay humingi siya ng tubig, sabi, bigyan mo ko ng tubig. At sabi niya, bakit ka nakihingi sa akin ng tubig? Yun ay sa verse 7 ng chapter 4. Sabi niya, bakit ka humingi ng tubig sa akin? Ako'y Hudyo, ako'y Samaritana, ikaw ay Hudyo. Wala tayong magandang anumang pakikitungo sa isa't isa. Ang sabi ng Panginoon, kung nalalaman mo lamang ang kaloob ng Diyos, ikaw ang hihingi sa Kanya ng tubig at bibigyan Kanya ng tubig at ang tubig na Kanyang ibibigay sa iyo ay He would have given you living water. At sabi niya, sino man ang umiinom sa, verse 10, sabi ng verse 10, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked Him, and He would have given you living water. Sabi niya, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na buhay. Tubig ng buhay. Anong sabi ng babae? Sabi niya sa ating Panginoon, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. And where then do you get that living water? Ang sabi ng babae, Ginoo, ikaw ang balon ay malalim, wala kang ang pansalok ng tubig. Ngayon sasabihin mo sa akin, bibigyan kita ng tubig na magiging tubig na buhay. Na alam niyo ba, ang pinapakita ito. Ang sino man na tumanggap ng Espiritu Santo, ito ay naroon sa loob niya. Pero, paano ito lalabas at paano ito magmamanifest ay merong ibang bagay na dapat gawin. Sumunod na sinabi ng ating Panginoon. So dito, ang idea ay yung Holy Spirit ay pinakita niya sa verse 13, dahil lang sabi ng babaeng ito, bigyan mo ko ng tubig na yan. At sabi niya, Jesus answered and said to her, everyone who drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life. Alam nyo, ang kalalagayan ng pagtanggap natin ng Espiritu ng Diyos ay kagaya ng ikaw ay merong balon doon sa loob mo. Yung balon na yun ay hindi masasaid. Pero,
Ang tanong, paano ito flow lalabas? This is another thing. Ang ating Panginoon, nangusap siya sa isang pagkakataon, sa chapter 7, verse 37 ng book of John, the same book of John. Now the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water." Now, ito, ang tinutukoy dito, ay ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa loob o sa isang mananampalataya. Ang bawat isa ay tumanggap ng Espiritu at sila ay merong balon doon sa loob nila. But the problem is, paano ito lalabas? Paano ito lalabas? At ang paglabas nito ng kapangyarihan ng Diyos, ito yung manifestation ng Spirit. Ito'y may kinalaman sa ating paglago, sa ating buhay pananampalataya sa huling mga araw nito. I hope, mga kapatid, ang ilang mga bagay, if it seems ang mga pangungusap na ito ay ang ilan sa atin ay nahihiwagaan. But I pray, ang bawat isa sa atin ay manalangin tayo sa Panginoon. At bayaan ng Diyos ay mangusap sa atin at magpahayag sa atin. Ang bawat isa sa atin ay meron kang balon, mga kapatid. Ang Espiritu Santo na yung tinanggap ay nariyan ang lahat ng kapangyarihan na naroon, kagaya ng naroon sa mga alagad, sa mga apostles. Pero, ang kapangyarihang yon ay hindi nakakalabas. At ito ay lalabas sa pamamagitan ng tinatawag na manifestation. At may kinalaman dito ang paglago ng ating pananampalataya, pag-increase ng ating capacity. At sa ganitong bagay, hallelujah, ay yung Espiritu ng Diyos ay hindi lamang ikaw ang makikinabang, hindi lamang ikaw ang magagalak, kundi ito ay makikinabang pati ang iba. Anong sabi ni Apostol Pedro? Ginto at pilak, wala ako. Pero kung ano ang nasa akin, ay ibibigay ko sa iyo. Ito ngayon yung paggawa ng kapangyarihan ng Panginoon na lumabas mula doon sa loob niya. Balikan natin at ating limi-limiin ang Proverbs chapter 20 verse 5 na yan. Sabi roon, the plan in the heart of a man, 20 verse 5, a plan in the heart of man is like deep waters, but a man of understanding grows it out. Tayo tumayo, mga kapatid, sa oras nito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. I pray to God, dalangin natin sa Panginoon, ng Espiritu na nariyan sa atin, ito ay ang sumunod na pangungusap ng ating Panginoon. Basahin ko lang uli yung verse na yun. Sa chapter 7 ng John, from verse 37, sabi niya, He who believes in me, as the scripture said, from his
innermost being will flow rivers of living water. Paano ito magmamanifest? Paano ito lalabas? Paano ito kakawala? Ito ay paano ang Espiritu ay hindi lamang narito sa atin, kundi ito'y magpa-flow. Merong isang awit na napagandang awitin, yung awit na nagsabing, flow through me, Holy Spirit. Flow through me. Ang Espiritu na nariyan sa iyo ay hindi yan ay punong-puno ng potential. Ang Espiritu na narito sa atin ay punong-puno ng kapangyarihan. Alam niyo ba mga kapatid, ang Espiritu na nariyan sa iyo ay kayang gumawa ng himala. Ang Espiritu na nariyan sa iyo ay kayang magbuhay ng patay. Ang Espiritu na narito sa atin ay kayang gumawa ng dakilang mga bagay. But the problem is, paano ito lalabas? Paano ito magmamanifest? At ito'y napakahalaga. Paano natin inihahanda ang ating sarili? At isa sa paraan na naihanda natin ang ating mga sarili is through prayers. Through prayers. Ang ating mga pananalangin ay isang daan para ang ating pananampalataya ay lumaki ang capacity. Hanggang sa ang capacity nito ay hindi lamang kayang maglutas ng iyong personal na suliranin, kundi lumutas ng suliranin ng iba. Blessed be your name, Lord Jesus. Let us pray. Dakila naming Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo sa panalangin. Nakikita namin, Lord, ang capacity ng aming pananampalataya ay totoong napakaliit. Kagaya ng iyong pagtingin sa mga alagad, habang sila, Panginoon, ay natatakot, nangangamba sa maraming mga bagay. At may mga bagay na hindi nila magawa, Panginoon, dahilan, sabi mo sa kanila, dahilan sa kaliitan ng inyong pananampalataya. But Lord God, matapos na kanilang tanggapin ang iyong Espiritu, at matapos na kanilang makilala at maintindihan ang principle, Lord, paano ang Espiritu na naroon sa kanila ay pwede nilang kunin at pwede nilang ibigay sa iba. Panginoon Diyos, nangyari yun, hallelujah, sa iyong mga alagad. At ito'y sa panahon ng kanilang pananampalataya ay yung pinalakas, pinalaki. At ang capacity, Lord, ay totoong hindi na kagaya ng dati. At nagagawa na nilang kumuha ng bagay na naroon sa kanila at ibigay sa iba, Panginoon. Lord God, it seems ng aming hallelujah, capacity ng aming kalalagayan ay parang hanggang sa aming pansarili lamang, Panginoon Diyos. Ang aming kakayanan ng vessel, Lord, na meron kami sa huling araw na ito ay napakaliit pa, Panginoon Diyos. At gaya ng sinabi ni Barbanham, may mga panahon na kahit ang aming mga sariling karamdaman, kami ay nag-aalinlangan at di namin kayang, hallelujah, sampalatayanan ng kagalingan para sa amin. At Panginoon, kung hindi namin kayang ganitong bagay, paano namin kayang sampalatayanan ng paggawa ng iyong kapangyarihan sa ibang tao? Lord God, ang dalangin namin sa uling araw nito, Lord, increase our faith, Lord God. Increase our capacity, Lord. Palakihin mo ang kakayanan at kapasidad ng aming pananampalataya, ng aming kakayanan, ng aming pananampalataya, hindi lamang pang aming sarili, kundi ito ay kaya naming ibahagi kahit sa iba, Panginoon Diyos. O Lord God, hallelujah. Kagaya ito, Panginoon, ng
income ng isang tao, Lord, nang tanging niya lamang kayang tustusan ay ang kanyang sariling pangailangan. Ngunit kapag ikaw ay nag-bless, Lord, kapag ikaw ay nagpala, ang kanyang biyaya na naroon sa kanya, hindi lamang para sa kanya, kundi ito'y labis-labis na at ito'y para na rin sa iba, Panginoon. O Lord, tulungan mo kami sa uling araw nito that this faith of ours ay hindi lamang para sa aming sarili, hindi lamang para sa aming sariling pakinabang at pagtustos sa aming pangangailangan, kundi ang aming pananampalataya, Lord, hallelujah, ay kaya na naming ibahagi sa iba. At kaya na namin ang kapangyarihan mo, Lord, ay makadaloy at makagawa na sa ibang mga tao, Panginoon. Lord, yan ang aming dalangin sa uling araw nito. Alam namin, there is a mystery of faith, Lord. May hiwaga ang pananampalataya. At habang aming dinadala ang aming mga sarili, Panginoon, at aming patuloy na nais naming palaguin ito sa pamamagitan ng aming pananalangin sa Espiritu. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Na hindi namin kaligtaan ang ganitong bagay dahilan ito ang tanging paraan upang ang aming pananampalataya ay lumako at lumakas. At ang kakayanan at capacity nito, Lord, ay hindi lamang ay makita na ito ay lumalago, Panginoon. O Diyos, hallelujah. Alam ko, Panginoon, kulang ang mga bagay, kulang ang mga salita. Ngunit ang iyong Espiritu, Lord, ay kayang magpaunawa, mangusap, Panginoon. At kung may mga bagay na nakarinig ng iyong mga salita, ay may mga katanungan sa kanilang mga puso, Lord, sa kanilang pagsamo sa iyo, ipakilala mo ang iyong sakdal na kalooban, ang iyong layunin, Lord, sa kanilang mga buhay, at ang plano mo, Panginoon, sa uling araw nito, hallelujah, sapagkat meron kang bagay na yung nais na, hallelujah, gawin at pakita sa iyong nobya sa uling araw nito. Amang Diyos, pinapasalamatan ka namin. Nais namin ibalik sa iyo ang buong kapurihan, pagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon. At maraming salamat, Lord, sa pagkakatipon namin sa gabing ito. At ito'y dinalahan mo kami ng biyaya, pagpapala at kalakasan. At Lord God, pauwiin mo kami at ingatan mo ang bawat isa amin. Kami bawat isa na uwi sa kanilang mga tahanan sa malayo at malapit, ay ingatan mo, Lord, ang bawat isa. At Panginoon, patuloy ng alab ng iyong kapangyarihan ay gumawa sa buhay ng iyong mga anak. Lord, I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. And amen. Siya ko say amen? Palakpakan natin Panginoon sa oras ito. Diyos ang siyang nagpala sa atin.